Good morning, church, and happy Sunday! Welcome po to Faithful Jesus Church, where everyone is a leader who loves God and leads disciples. So, pakikawayan naman po ninyo ang inyong mga katabi. At pakisabi na rin po, congrats. I know struggle po gumising ng maaga lately kasi sobrang lamig. So, congratulations po for waking up early and choosing to worship the Lord with us. So, whether it's your first time po joining us, do we have first-timers po in the house? Can you raise your hand, please? Balakpakan naman po natin ang ating mga first-timers. And also yung mga nandito na or part of the church for quite a while. Welcome po ang bawat isa. So we believe that God has prepared something for us today. So allow me lang po to share some of our announcements, no? So on next week po, July 30, we'll have our on-site monthly fasting and midweek entitled Throne Room, Who Rules Our Hearts? A call for deeper, intentional, personal, family, and church discipleship. So if anyone po is interested to join, that will be held po sa ating central church po. And then, next month, on August po, we have the following events. On August 16, sa ating mga kalalakihan, we have Men of Faith Fellowship. Sunday po yan from 3 p.m. to 5 p.m. sa ating Faithful Central to na San Muntinlupa City. And then for further details, if you're interested po to join, you may reach out to Kuya Joel Jose. And then on August 22, Saturday po, from 7 a.m. to 9 p.m., we have our Faithful Weekend sa ating Faithful Central still. So for our registration, the fees po are as follows. We have the discounted rate of $499 if you paid po on or before August 10. And then afterwards, our regular rate po of $699 will apply. So for further details po, you may reach out to Pastor Wenica Celestial. Okay? So church, ready na po ba kayo to worship the Lord today? Amen. So may I please invite po everyone to stand and let's declare our 2026 declaration with strong convictions po. So are you ready? Let's go! We worship and join faith groups with hearts laid bare. Filled with His Spirit, our faith shall increase, and will witness His miracles, powers, and peace. We trust in His provision and steward His grace, as Christ changes our hearts and transforms every place. In our homes, workplaces, and campuses bright, we bring godly influence, truth, and light. We share the good news with love and boldness, serving our neighbors with kindness and faithfulness. Empowered by the Spirit, His mission we express, 2026, the year of growing greatness. Hallelujah! Sige po, patuloy nating palakpakan ng ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay para sa Kanya. Hallelujah, Father God. Thank you for your goodness and your faithfulness sa buhay namin, Panginoon. We come before you, Panginoon, to give you all the praise, all the honor, and all the adoration that you deserve, Panginoon. We give you all the best praise and worship that you deserve. Hallelujah! Sige po, sama-sama po tayo umawit, sumayaw, at magpuri para sa ating Panginoon. Let's all together sing for Him. Mag-awitan, magsayawan, ipagdiwang kabutihan ni Jesus na manunubos ng buong mundo. Halina't sumayaw ng buong galang, sumayaw ng sumayaw, buong puso't lakas. Ihandog ang lahat-lahat ng papuri sa ating Diyos. Di mababantayan ang kanyang kabutihan. Hallelujah! Patuloy po namin pagsisigawan ng inyong katapatan, Panginoon. We sing for you, O God. Ipagsigawan, ipagbunyi ang katapatan ng ating Diyos. Ang pag-ibig niya ay di nagbabago, panghawakan ng kanyang pangako. Halina't sumayaw ng buong galang, sumayaw
ating Panginoon. Ayan, kanina po sabi dun sa awit natin, ihandog ang, ano po sabi? Lahat-lahat. Lahat-lahat. Ibinigay po ba natin yung lahat-lahat? Nakita ko po yung mga senior dito sa grabe yung sayo. Ihandog ang talaga namang bigay na bigay. Natutuwa, nagagalak po ang ating Panginoon sa pagbibigay natin ng lahat. Patingin nga po nung, isa nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Lahat-lahat na po ba yan? Lahat-lahat. Lahat-lahat. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay nananabik sa presensya niya kaya ibigay po natin ang the best ngayong umagang ito. Hallelujah. Puso namin nananabik sa iyo, Panginoon. Isayaw po natin ang ating papuri sa Lord. Panginoon, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot. Wala kaming takot. Ikaw ay kasama ko. Sige po, sabay-sabay nating isayaw sa Panginoon ang ating pananabik. Pagpapagaling. Narito kami, Panginoon, upang mag-alay ng aming papuri. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Maraming salamat, Panginoon. Kalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Karapat-dapat lang, napapurihan ka. Pasasalamat ay sasambitin tuwina. Hey! Puso namin nananabik sa iyo, Panginoon! Hallelujah! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Pagmamahal na pinatunayan mo nung ikaw ay namatay at nabuhay para sa amin. Let's all sing this for our God. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo. Pinatunayan mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka, totoo.
sasambahin. Sige po, isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ano nga po bang meron tayo ngayong umagang ito na hindi nanggaling sa Panginoon? What is it that we have right now na hindi nagmula sa Kanya? Ang ating lakas, ang ating buhay, ang bawat pintig ng ating puso ay galing sa ating Panginoon. Kaya ngayon pong umagang ito, let's just desire to be focused sa presence ng ating Panginoon because He's here. Nandito po siya. Sige po, sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon sa awit 59, 16 to 17. Sa verse 16 po. Sige po, tayo po ay it says here, ngunit aawit ako pagkat ang taglay mong pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pagkat ika'y muog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Diyos kong mapagmahal. Ang ating Panginoon, ang ating kanlungan, ang ating sandigan. Ngayong umagang ito, walang ibang naisin ng ating mga puso, kundi ibigay sa Kanya yung lahat ng pasasalamat kung sino siya sa ating mga buhay. Salamat, Panginoong Hesus, sa pag-ibig mong sadyang kay ganda. Pag-ibig na pinatunayan, pag-ibig na inilaban. At naririto kami dahil sa pagmamahal na yan. Kami po ay magpapatuloy, mananagumpay, sama-samang magpupuri sa inyo. We will sing of your love, Panginoon. Sa isip mo'y ako lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus. Inalay mo pag-ibig mong kay ganda. We continue to sing, Panginoon, for you, O God. Kamatayan mo'y dahilan tunay kong kalayaan.
Pag-ibig mong kay ganda. Kami ay sa'yo lamang, Ako'y Panginoon. sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Ikaw lamang, Panginoon, ang kailangan Ako'y namin. sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Let's continue to declare. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda, sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda. Let's sing it with all of our hearts. Kay ganda, sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda. Salamat, Panginoon. Dahil walang kapantay ang inyong pag-ibig, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang karapat dapat na sambahin at papurihan. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, napakaganda ng pag-ibig mo. Wala po itong katulad, wala po itong kapantay. Kaya nga po, hayaan mo kaming ibalik sa inyo ang amin pong awit dahil ito lamang po yung kaya naming ibigay. Salamat, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming pag-aalay. Naway maging kalugod-lugod po ito sa inyo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala ngang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala ngang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala
papuri, Panginoon. Kulang ang awit, kulang ang tula upang sabihin sa'yo kung gaano ka rin po namin kamahal, Panginoon. Wala kayong katulad, O Diyos. Sabay-sabay po natin awitin. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Sa'yo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang makatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kayong katulad, O Jesus! Panginoon! Hallelujah! Wala kayong katulad, O Diyos! Hallelujah! Sige po, ipalakpak natin na malakas ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panginoong Hesukristo, wala po kayong katulad. Banal na Espiritu, wala kayong katulad. Aming Diyos na Ama, wala kayong katulad. At sa umagang ito, Panginoon, ang tanging nais ng aming puso, Panginoon, ay maramdaman, Lord God, ang iyong pong presensya. Kausapin mo po kami, baguhin mo po kami, at tulungan mo kami na laging makasunod sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon. Today is the last Saturday for the last Sunday for the month of July. And can you tell your seatmates that I'm so glad that we are still here? Totoo ba? Para hindi naman po kayo masaya that we are still here. And briefly po, pakitanong po ang pangalan ng seatmate ninyo. And can you please tell me more about what God has been doing in your life? Ano ba yung latest na prayer item mo na sinagot ng ating Diyos? Because our theme for this month is made for more. And then if you're asking your seatmates po, can you please ask kung bago po ba siya, dati na siya? If there's somebody new in the house, we would like to recognize your presence today. Meron po? Meron po bang masipag na nag-invite ng friend to be here today? Doon po. Welcome po to Faithful. Ayan. Eh, yung mga second time, third time po, and all the time. Ayun, meron din po doon. Let's clap our hands for them. So again, this theme for this month is made for more. And if I give you one word, evidence, what comes into your mind? Ebidensya. Yes, you can ask your seatmates. When you hear of the word evidence, what comes into your mind? Sa panahon ngayon na usong-uso ang fake news, na lahat na lang nakapost, paniniwalaan natin, iilan na lang ang naniniwala na kailangan muna niyang makita yung evidence or proof before they will be able to believe. We all know that Jesus is alive.
And we wanted to tell everybody that Jesus is alive. But the world doesn't just need to know that there's an empty tomb, but they need to know another proof. And that is the transformation of our lives. That is why our message for today is entitled, Be the Proof. And this is the catch of our message. If everybody is saying that he is a Christian, it is not simply surviving until heaven. Kasi naniniwala tayo na ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lang, and we are supposed to go to our final destination, and that is heaven. At ang nakakapunta po doon ay mga Kristiyano. Pero hindi yon ang end goal ng Kristyanismo. It is this. It is representing Christ so faithfully that others come to know Him. Na kung tayo talaga yung proof that Jesus is alive, the other people around us, especially our family members, would know Him, would trust Him, would follow Him. Bakit? Because they see the best example in our lives. Let us all pray. Father God, in the name of Jesus, we pray for your presence, your Holy Spirit's guidance as we understand your word. Tulungan niyo po kami na mabuksan ang aming kaisipan, ang aming puso, at maisilid po ninyo ng malalim, maitanim ng malalim ang inyong transforming word. And whatever needs we may have, we pray that you will be able to provide for everything that we need if we will put you first. Bigyan niyo po kami ng desire na matuto, bigyan niyo po kami ng desire to obey your will, and we know eventually blessings will come. These are our prayers in Jesus' name. Amen. What is our message for today? I can't hear you. Be the proof. Everybody, be the proof. Let's start. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Simulan natin ang review ng ating salvation. For it is by grace that you have been saved. Tayo ay makasalanan. We are all sinners and we need to be saved from the penalty of our sins. Pero ang liwanag that we are not saved by religion, we are saved by the grace of God. It's all because of the grace of God that we are saved. Anong gagawin natin? What is our part? Through faith. And this is not from ourselves, that it is a gift from God, not by works, so that no one can boast. So nagsimula ang Diyos, binigyan niya tayo ng biyaya, sa dinami-dami ng tao, tayo ang pinili niyang makarinig ng good news and to be able to respond to that by faith. Somebody say, by grace through faith. Tell it to your seatmates, by grace, that is God's part, and through faith, that is our part. So oo, nandiyan ang biyaya ng Diyos, pero kung hindi tayo mananalig, hindi magiging ganap ang ating kaligtasan. At ito ay hindi dahil sa ating mabuting gawa. Romans chapter 10 verse 9. So this is now our response to that. For if you declare with your mouth that Jesus is Lord. Somebody say these words with me, from the heart, Jesus is Lord. Now, ang ibig sabihin po ng word na declare means it's a confession, and you do not just confess without believing. So pag sinabi mong Jesus is Lord, that means hindi si Mitch ang Lord. Hindi na si Mitch ang mabubuhay, hindi na si Mitch ang masusunod, kung hindi ang Panginoong Hesukristo na. Kaya marami nag-a-attend ng church, pero walang transformation ng buhay. Bakit? Kasi ang nasusunod pa rin, ang Diyos pa rin ang buhay natin ay ang ating mga sarili. So we confess, Lord, I am no longer the Lord over my life, pero kayo. And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So it's one thing that we believe, it's also another thing that we confess. Aming Diyos, kayo ang aming Panginoon, at pag sinabing naniniwala ka, ibig sabihin nun, yung buong sinasabi ng kanyang kasulatan ay ating isa sa buhay. At ang pangako niya, we will be saved. So, let's ask first our seatmates, did you confess already? And did you believe already?
If this is your first time, maybe your seatmate will be able to ask you this. And, later on, we can explain to you more about this. Kasi halos lahat kami dito nag-attend, na-invite, pero minsang tinanggap ang Panginoong Jesucristo, and the rest is history. Right? Philippians 1:27. Eto na, lumalakad ka na, nakasama ang Panginoong Jesucristo na tinanggap mo bilang iyong Diyos. Pero, sabi dito ni Paul, whatever happens, kahit ano ang mangyari, maganda o hindi, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Marami sa atin, pag maganda ang buhay, it's fine. Pag hindi na maganda, wala na rin kay Lord. Pero ang sinasabi ni Paul, kahit anong mangyari, ingatan mo ang iyong buhay. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit. Hindi tayo magkakakilalang believers sa iba't ibang parte ng mundo, but we have the same Jesus, we have the same Holy Spirit, and that's pushing us to live na para sa glory ng Panginoon. We are striving together as one for the faith of the gospel. Naniniwala tayo that life here is temporary, pero babalikan niya tayo, hindi niya tayo iiwan at pababayaan, at dito sa mundo, magiging maayos ang ating buhay. So, dalawang tanong sa buong buhay natin. How do I start following Jesus? Yun ang simula eh. Kung first time po ninyo o nagsisimula pa lang kayo dito sa Faithful, yan ang simula. Paano ba sumunod kay Jesus Christ? At dun sa mga sumusunod na, ito ang matinding tanong na until magbalik si Jesucristo, until mag-rapture or whatever happens, dapat masagot natin ng maayos ang tanong na ito. How do I remain faithful to Jesus for a lifetime? This is not just about Sunday church. This is not about just being part of a ministry, but this is all about becoming faithful to the Lord until the day that He comes. And one big word for this one is consistency. Somebody say the word with me, consistency. Earlier po, before we come here, may nakita kaming fun run dyan sa Philinvest. Sayang, di ako naka-register. Pero nakita ko yung mga lumaban doon. Maraming ang bibilis, pero I think hindi naman ang issue doon ay pabilisan. Ang issue doon, kung ano ang iyong sinimulan, ay iyong tatapusin. Sabi nila, maraming magaling lang sa simula. Ikaw ba yun? Tingnan mo siya. Yung magaling magsimula. Sisimula ng faith group, sa simula lang. Mag-audition sa music, sa simula lang. Magpapakabait na, sa simula lang. Okay, lahat naman magaling magsimula. Although, to be fair, mahirap magsimulang gawin ang tama. But we have to be consistent. So, yung mga nasa dulo doon, tapos na lahat, nag-uwian na, may mga medal na, pero pinapalakpakan. Bakit? Kasi consistent sila. Hindi sila sumuko, hindi sila gumive up. Yung sinimulan nila, kahit hingal-hingal na sila, tinapos nila. And that is a big word for us to be successful in life. We have to be consistent. And what does consistency mean? Everybody po? Consistency means continuing to do, to believe, or to be the same thing over time. Hindi ka lang gumagawa ng paulit-ulit. Ikaw ay naniniwala, kaya ginagawa mo yung paulit-ulit. At kahit paulit-ulit mong tinututbrush ang iyong ngipin, umaga, tanghali, gabi, hindi ka tumitigil dyan kasi naniniwala ka, maganda yan para sa kalusugan mo. What is one thing that you are consistently doing ever since the time that you started it? At naniniwala ko, kung nagsasave tayo consistently, mula nung age 20 tayo, tama ba Kuya Lance? Kung nagsasave na mula ng age 20, magkano ng pera, Kuya Lance, pag 40 years old? Depende kung magkano ang savings mo every month. Pero marami sa atin, 60 na, 70 na, wala savings. What's that? I live by faith.
No? So muli po, that is consistency. Over time, you're doing it day in and day out. Look at this one. Even when circumstances change. Kaya meron sa inyo, umulan, bumagyo, church pa rin. Hindi masarap ang feeling, maganda ang feeling, church pa rin. Hindi maganda yung balita na broken heart, hindi pa rin ako titigil because I wanna be faithful. I wanna be consistent. At yun ang nire-reward. Hindi yung minsan-minsan bugso-bugso, kung hindi yung nagpapatuloy kahit na ano ang sitwasyon. It is being dependable, it is being steady and faithful in our actions, attitudes, and commitments. Meron nandyan, pero tulog naman, silipin mo siya. Grabe, ibabalik ko na kayo dun sa center natin kasi doon, pag nakita ko kayong tulog, lalapitan ko kayo dito medyo malayo, hindi ko makita yung tulog no? Sayang naman, ilang minuto lang tutulugan pa natin. Kaya napansin nyo, may speaker na ulit dyan sa likod, parang huwag kayong matulog. Ay. So, that's it. We're consistent in what we say and with what we do and with our attitudes. Kasi pwede, nagsaserve tayo, pero sa loob-loob natin, ako na lang naman lagi consistent dito, ako na lang lagi. Huwag ganun. Nandito ka na rin lang, buong-buong, nandito ka. Let's start with the very first point on be the proof. How do we become consistent? Kasi alam natin yung consistent, yun talaga ang nire-reward ng Diyos. Number 1, somebody read it with me, believe deeply. Emphasize on the word deeply. Kahit si Satanas, naniniwala. Pero merong naniniwalang mababaw. Sana ikaw at ako, dahil believers ang tawag sa atin, we believe deeply. Bakit? Dahil anuman yung paulit-ulit, kaya mo ginagawa ng paulit-ulit kasi naniniwala ka. Kasi you are convinced that that's the best use of your life. At my age, I am thankful na hindi pa ako naka-dentures. O, di ba? Grateful ako doon. Walang masyadong aayusin sa aking teeth. Kasi sabi ng tatay ko, nung bata pa ako, mag-toothbrush 3 times a day. Pag kumain ng matamis, uminom ng tubig. Huwag matutulog ng hindi. Dapat nga teeth brush yun Bakit kasi toothbrush? Isa lang. Okay? Yun. Mga simpleng ganon. So, dahil lagi kong ginagawa, mula noon at hanggang ngayon, praise God, buo ang smile. Maliit na bagay, pero hindi mo makikita ngayon ang payoff. Makikita mo yan later on. Once again, consistency begins with conviction. I would like to introduce to you one character na hindi masyadong kilala sa Biblia. And this happened when King David was at his lowest point in life. Kahit na anong mangyari, yugyugin mo ang seatmate mo, mayroon talagang tatraidor sa'yo. Sabi mo sa kanya yan, para alam niya. At ang tumaydor, the one who betrayed David was his own flesh and blood, Absalom. It's one thing na i-betray ka ng, whoever that person is. But it's equally painful when you're betrayed by your own flesh and blood. Yung guhit, 1, pero yung flesh and blood mo, 3 guhit, 4 na guhit. And that's what David experienced. Kaya si David, papatayin, pero nagtago sa malayong lugar just to flee for his life. When David came to Mahanaim, Shobi, son of Nahash from the Rabbah of the Ammonites, and Makir, son of Amiel from Lodebar, and Barzillai. So ladies and gentlemen, I would like to introduce to you Barzillai. Say the word with me, Barzillai. Diba? Parang, ngayon ko lang nalaman kung sino yan. So si Barzillai is a Gileadite from Rogelim, brought bedding and bowls and articles of pottery.
Talaga lang, isusulat pa yung mga bagay-bagay na yan sa Bible? Ano daw ang dinala? Parang wala namang masyadong kahalagahan yan. Para sa pagtulog niya, para sa pagkain niya. They also brought wheat and barley, flour and roasted grain, beans and lentils, honey and curds and sheep and cheese from cow's milk, and David and his people to eat. Anong dinala? Milyon-milyon? Hindi. Nagdala ba ng mga banda dito, banda doon? Hindi. Anong dinala? Simpleng pangtulog, simpleng pagkain. Pero ang Biblia, nilista pa ito. Para kanino? Para kay King David. Na ano ang sitwasyon na yon? Tumatakbo palabas sa kanyang anak. Down na down, disheartened, discouraged. For they said, the people have become exhausted and hungry and thirsty in the wilderness. May pain na nararamdaman si David. Pero si Barzillai, alam niya na hindi niya kayang gampanan yon, solusyonan. Pero yung kaya niya, yung gutom, yung pagod ni David, at yon ang sinolusyonan niya. Kaya po ang nangyari, malaking bagay si Barzillai sa recovery ni David. Now, I'd like you to hear about this one. Si Barzillai ay naniniwala kay Haring David. Habang ang buong kaharian nag-doubt na, habang ang buong kaharian nagchichismis na, naku, ito yatang si Barzillai, wala na, ito yatang si David, wala talagang, character, kasi sabi ni Absalom, sarili pa niyang anak, isipin mo yan. Alam mo yon, naniwala pa rin si Barzillai na merong anointing si King David. Barzillai appears briefly in the scripture, yet his life left a lasting impact in God's kingdom. He was not known. Look at your seatmate. Hindi tayo kilala. Sabi mo sa kanya. Pero hindi ibig sabihin, wala kang magagawa. Madalas sa hindi, yung kami na nandito sa forefront, kami pa nga yung pwedeng mag-fake Pero kayong nandyan sa likod-likod na hindi napapansin, hindi nakikita, I would like to believe na yung mga sacrifices ninyo ang talagang very, very sincere from the heart because your only audience is God Himself. Yet He became one of the few whom David remembered decades later. Alam niyo po, sabi ko na to sa inyo last time, pag napapalakas niyo ang isang tao, matindi ang epekto nun. Pero kapag napapalakas niyo is a leader, a person appointed and anointed by God, siya ang inyong pinalakas, lalo't sa lowest point of his life, mas matindi ang galaw ng universe para ikaw ay pagpalain. At bakit ginawa ni Barzillai yon kay David? Kasi, because of his conviction. Because he deeply believed that David is the anointed of the Lord. Na kapag tinulungan ko ang taong ito, sinusunod ko ang kalooban ng Panginoon. Now, I'd like you to hold on to your heart and let me ask you this question and please answer it. Do you really believe in yourself? I mean, with God helping you out, with God's plan for your life, do you honestly believe in yourself? Kasi if you don't, we will not also believe in you. Nobody will believe in you anymore. Kasi ikaw na yun katawan mo yan, ikaw nakakakilala sa sarili mo, and yet hindi ka naniniwala, paano maniniwala ang mga tao sa paligid mo? Pero, nangyayari talaga yon na may mga pagkakataon, lalo't sobra na ang pagod, katulad ni David, na kukwestiyonin mo talaga kung ako ba talaga, kaya ko pa ba talaga, pwede pa ba talaga? Pero yung mga pagkakataon na you are at your lowest at merong ipapadala ang Diyos para tulungan ka, tandaan mo kung ikaw yung taong yon, na ikaw yung nag-encourage sa tinawag ng Panginoon, hindi ka makakalimutan ng buong kalangitan. Kasi yung paniniwala mo sa tao, yan ang magbubuhat ulit sa Kanya para tugunin yung Kanyang panawagan sa Diyos. May mga pagkakataon po ba kayo na you were encouraged by somebody else?
Sino yon? Pakibanggit mo sa kanya yung pangalan nun. Parang wala ka naman believe sa sarili mo, tapos in-encourage ka ng taong ito. And then the rest is history. Diba? Itong si Barzillai, tandaan nyo, hindi siya youth. Hindi rin siya, young professional, but he was already 80. 80 na. Pwedeng ang daming reasons. Pagod na ako, hindi na ako mag-encourage. Kaya nyo na yan, kaya na yan. Pero naniwala pa rin si Barzillai. Mula noon hanggang 80 siya, gusto kong ma-imagine na pinaniwalaan niya si David na siya ang pinili ng Diyos. He was still faithful, he was still generous, and discerning, and influential. Nung panahon na yon, walang-wala si David. Pero yung panahon yon, naniwala si Barzillai sa kanya. Look at the person beside you. I would like to choose to believe in you. Taas ang kamay pag tinanong ko kayo at meron kayong ganun. Meron po ba kayong Barzillai? Yung kahit isa lang, hindi kahit Barzillais. Barzillai, na at your lowest point in life, when everyone was no longer believing in you, when everybody almost left you, this person continued to believe in you. Meron ba? Taas ang kamay. At palakpakan natin ang mga Barzillai ng buhay natin. Gusto kong tingnan ang nasa utak, sa loob ng utak ni Barzillai. At ako'y naniniwala na ang lahat ng ginagawa ng tao ay bunga ng nasa kanyang kaisipan at subconscious and conscious part. Sabi po ng isang nababasa ko, yung utak daw natin ay nagre-react sa mga sitwasyon 5% consciously. Pero 95% would come from your unconscious part of your mind. Kaya pag nag-react kang ganyan, okay, aware ka doon, pero ang mas malalim doon yung subconscious part. Sa discussion namin ng best friend ko, na nandito po siya ngayon, hindi ko na siya makita kung nasaan siya, sabi niya, ang wiring ng brain is for survival. Diba, nung unang panahon, nag-hunting ang mga tao, ng mga animals para mabuhay, ganun. Hindi naman nabago yun eh. Hanggang ngayon, ang wiring ng utak natin mag-survive. Pakisabi sa seatmate mo kung anong wiring ng utak? Mag-survive. Kaya naman, ang utak natin, ang laging nade-detect negative, 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 threat, threat, threat. Tama? Kasi ang purpose ng brain mo, protectionan ka. Pag naisip mo, nako, mauubos na yung pera natin, nako, mangutang na tayo sa Bombay. Ayan. Yun na yung subconscious mind mo, threat, 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 sinong uutangan ko? Hindi ko sinasabi mali yun o tama yun, pero hindi sinasabi ko mali yun. Ang sinasabi ko is ganon, nag-iisip siya palagi ng negative. At kapag hindi natin kinontrol ang ating utak, yun na ang magpapatakbo ng ating buhay. Tandaan, hindi lahat ng naiisip natin ay totoo. Hindi lahat ng iniisip natin dapat natin aksyonan outrightly. Ang kadalasan doon, kailangan natin kontrolin. Am I still making sense? So, ang sinasabi ko po dito, for us to be consistent in life, ingatan ng kaisipan. Let's believe in greater things. Hold your partner and say to him or her, I still believe in greater things. Opo, si Barzillai, kahit palpak si David, naniniwala pa rin siya. Ikaw at ako, kahit mahirap ang buhay, maniwala pa rin tayo. Huwag tayong mag-dwell sa puro negative. Anong sabi sa Hebrews 11:1? But faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Our contract here is until August. Iba't iba ang pwedeng possibilities. Kasi malaki pong bayad dito. Hindi po libre ito. Meron pa po tayong mini-maintain na center at hindi rin po libre yon. Kung ako lang ang tatanungin ng isip ko, anong iisipin? Gastos yan. Mahirap na yan. Walang ganto, walang ganyan. Pero ngayon, tinetrain ko yung isip ko, Lord, alam ko naman yun. Yan naman ang sinasabi ng lipunan. Pero hindi yun ang gusto ko marinig, Panginoon.
Gusto kong marinig kung ano ang nais mo. Kasi pag sinabi mo, naniniwala akong you will provide for everything that we need. Kaya tayo magiging consistent dito kasi naniniwala tayo. Pero pag meron ng hindi naniniwala, magugulo na ang signal doon sa kalangitan. Now, let's go to number 2. And that is, yes, I'm moving to number 2 already. And that is serve faithfully. It's one thing that we believe, and that becomes our conviction. But it's also another thing that we show our belief through our sacrificial service. Ilan ang mga nanay? Taas ang kamay at iwagayway. Meron ba ditong nanay na naniniwala sa kanilang anak? Na kahit sinabi na ng teacher, ma'am, hindi po talaga magaling ang anak ninyo. Pero ikaw, hindi, magaling yan. Magaling kumain, magaling matulog. Magaling yan. Diba? Pero oo, naniniwala tayo mga nanay, diba? Naniniwala ba tayo? Pero hindi alam ng anak natin, naniniwala tayo. Kasi sa utak natin, naniniwala ako, anak ko yan eh. All support ako dyan, anak ko yan eh. Pero yung sinasabi natin, hindi consistent sa pinapakita natin. Yung sinasabi natin, hindi consistent sa mga salitang binibitawan natin sa kanila. So ang resulta, confused ang mga bata. Naniniwala ba talaga yung mommy ko sa akin? Naniniwala ba talaga yung daddy ko sa akin? Kasi I know it, but I cannot see it. And look at this point number 2, serve faithfully. Na yung consistency, nagpapatuloy, hindi dahil naniniwala ka lang, kung hindi willing kang suportuhan ng aksyon ang iyong paniniwala. So, tingnan niyo po ang mga dinala in 2 Samuel chapter 17, 27 to 29. Maraming maliliit na bagay na dinala. Pagkain, keso, sinabi pa kung saan galing yung keso. Ano ba? Ba't kailangan sabihin pa kung saan nanggaling yung keso? The details are recorded to prove that God notices faithful service. Yung pinagkaloob niyo po sa envelope, yung tinulungan ninyong isang Grab driver, yung isang pastor dito na binati ninyo pagkatapos ng service na sinabi nyo, Pastor Win, Pastor Nico, Pastor Zai, I was really touched and blessed by the message. Yung sinabihan nyo ng ganon, hindi yun makakalampas sa kalangitan. Si Barzillai, naniniwala siya kay David. Pero pinalabas niya yung paniniwala niya. Gumalaw siya, nagbigay siya, nagpakain siya, tumulong siya. Sana ganun, ano? Alam ko lahat tayo gusto natin ng mabuti. Alam ko lahat tayo gusto natin gumawa ng mabuti, pero hindi pwedeng hanggang doon lang. Kailangan lahat ng intensyon ay lumabas. Kailangan lahat ng thoughts na maganda palabasin. Kasi hanggat nasa sa atin yan, walang buhay na mababago. You and I believe in the gospel, right? But unless we talk about it to another person, unless we show it to another person, that gospel remains dito sa ating mga sarili. Feelings, fine. Pero kailangan natin yung faith maging visible. Faithful service is not just about position. It is about participation in God's work. Now, can I ask you to look at your seatmates at this point in time? Tingnan mo siya. Okay? Magkakilala po ba kayo? Kung hindi kayo magkakilala, pakilala niyo po ang inyong sarili. Kung magkakilala kayo, mag-usap kayo. Kayo ang dapat magharapan. Lalo't magkasama kayo sa bahay, magkaalaman na. Okay. Ito yung tanong. Ito yung tanong, ha? Yun bang paniniwala mo sa Diyos nakikita sa araw-araw mong buhay? Yung bang paniniwala mo sa Diyos nakikita sa araw-araw mong pamumuhay?
you need to answer. Kita ba? Kita? Okay. Anong proof? Kasi ang topic natin, be the proof eh. You and I are believers. You and I believe in the Lord. You and I believe in the grace of God. You and I believe in the goodness of the Lord. What is the proof that we are believers? O, tanayin mo siya, anong proof mo? Ano na yung ginawa mo? Ano nang ginawa niya? Now, again, ang naiisip natin, malalaking bagay agad eh. Ano yung pwedeng maliliit na bagay na ginawa mo? Like paglabas natin dito, kakain kayo dyan sa food court. Diba? Magkanong kakainin ninyo? Tapos, meron diyang nagliligpit na mga lamesa, pero niligpit ba natin yung kinainan natin? Kasi lahat hindi nagliligpit, pero pag ikaw nagligpit, ay, nagligpit, kakaiba ito. Diba? You're making a difference. You're showing them a little proof that I am different. So yun yung tinatanong ko sa atin, anong proof? Okay, nag-i-invite tayo, mabuti yon. Magpatuloy tayo sa pag-invite. Pero dapat kasabay ng ating invitation, yung proof na nakikita sa buhay natin na may pagbabagong ginagawa ang Diyos. Example, yung mga youth natin, na pag natulog, talaga naman. Walang pakialam sa lababo, walang pakialam sa kusina, walang pakialam sa bahay. Pero nagmula no nagfa-faith group na, aba, ang kinainan hinuhugasan. Mommy, is there anything else that I can do for you? Hawa, may lagnat ka ba? That's a proof already that there is a little transformation. And church, the world needs to hear the word. But also the world needs to see the proof. It doesn't have to be very big. Maliliit na bagay. And yet we make a difference in the lives of the people whom we are sharing the love of God with. And what is the message for today? Be the proof. Together, Galatians chapter 6, verse 9. Let us not become weary in sleeping. Let us not become weary in doing chismis. Sabi niya dyan, huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. Kasi nakakapagod gumawa ng mabuti. Hindi ko kayo narinig. Sinong hindi napapagod? Kung hindi ka napapagod, ang ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng mabuti. Hindi madaling gumawa ng mabuti. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Yung masama, walang effort yan dahil likas na masama tayo. Likas na masama ang mundo. Likas yon, that's very natural. Na ang lagi nating gagawin, piliin ang mali. Piliing mag-give up, piliing mag-quit, piliing mamuna, piliing mag-judge. Yan ang normal natin. Kaya walang effort yan. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, ang laking effort. Bakit? Oh, yugin mo yung seatmate mo, bakit mahirap gumawa ng mabuti? Why is it so hard to do what is right? Yes, I heard it. It's not our nature. What else? Because there's this Satan. He's trying to stop us to do what is right. Ano pa? Hindi lang si Satanas, pati mga libo-libo niyang alipore sa mga demonyo, pipigilan tayong gumawa ng mabuti. Diba? Pero once na binira mo sila, hinasampuera mo lang at talagang ginawa mo ka ng mabuti by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, it's a miracle. At kung palagi kang gagawa ng mabuti, na wala namang nag-a-appreciate, na parang wala namang nangyayari, pagod ka na dahil ginagawa mo yon. At the same time, napapagod ka kasi kahit na wala man lang appreciation, wala rin namang sanang masasabing negative. Pero ang liwanag ng sinasabi ng Bible, huwag kang mapagod sa paggawa
ng mabuti. I'd like to commend all our volunteers here. It's not easy. I know you have struggles in life, but you choose to do what is right. And for that, God will surely be your reward. At ang sabi niya, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. First requirement, huwag kang mapagod. Second requirement, huwag kang titigil. Sikuhin mo siya at sabihin mong huwag kang mapapagod at huwag kang titigil. The struggle is real. The struggle is real. A lot of people are at the point of giving up already, especially those who have been consistently doing what is good. But please, be Barzillai. Take time to encourage your mom. Take time to encourage your dad. Take time to encourage your pastor. Take time to encourage your boss. Take time to encourage your faith group leader because you will never know na ang isang napapalakas ninyo is equivalent to a lot of people na mai-impluwensya kanya pa. Alam ba ni Barzillai na makakabangon si David? Oo naman. Alam ba ni Barzillai na ang maliliit na cheese na to, beddings na to, mga pagkain ito, makakatulong kay David? Oo naman. Huwag niyo pong maliliitin yung mga little things, little words that you're doing. Kasi sa isang taong tinawag ng Diyos, sa isang taong pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, lahat ng maliliit becomes big, especially dun sa unexpected time. May payo si pastor sa mga nanliligaw. Diba? Yung mga nanliligaw kasi nagbibigay ng bulaklak pag birthday, nagbibigay ng chocolates pag birthday. Sabi daw niya, give an unexpected gift during an unexpected time. Diba? Kasi parang wala namang okasyon. Bakit? O diba? Parang feeling special naman siya. The measure of a life is not in its duration, but its donation. Let me ask you, how many really believes in the mission of the Lord? Raise your hand. Ilan po dito, because I want the church to see it. Ilan po dito ang galing sa CYOD? You started from CYOD. Lahat, Kuya Lance is one. Kuya Bot is one. Ate Ira is another one. Ate Pai, I think you were already YP. Okay. Siana, these are all from YP. Sherwin is from YP. From youth, yeah? Wala lang. Estudyanteng, wala lang. Walang pera. To be very straight. Pero, naniniwala sa destiny. May mga wiping nag-alalay sa kanila. Ginabayan sila, tinuruan sila, minentoran sila sa weekly faith group. Pinakain, nilibre. At ngayon, sila na ang mga leaders natin ngayon. At sila na ang naglilibre sa susunod na henerasyon. Hoy, amen daw, Dan. Pero naisip niyo ba na kung meron kayong hindi makakalimutan, yun yung mga taong nung wala pa kayong katuturan, they were there and they dared believe in you. Kaya po, yung belief, it's one thing. Pero yung action mo para patunayan nung naniniwala ka dun sa tao is another. My challenge to everyone, be generous in showing those beliefs to other people. And the best way is to serve them in any way possible. The last week, there was a recognition for the Sims graduates. And Pastor Toto was not here kasi he has another commitment. Pero when we went home, and he was teary-eyed, and he told me, Mommy, did you know what happened? I go, what happened? Sabi niya, it's first time that the church
recognized my efforts for teaching the Sims for a year. Because they handed a gift to him. And we're not used to receiving that big amount of gift. But it's not the big amount of the gift. Sometimes, yes, you measure the worth of a person by the gift, by the amount of gift that you give them, but it was the unexpected time. Hindi mo inaasahan, pero nandun, gumagalaw ang ating Panginoon. The third one is live worthily. Siyempre, naniwala ka. Siyempre, meron kang serbisyo na pinakita. Tatapatan niya ng Diyos. So nung naniwala kasi siya na makakabalik si David, nakabalik si David. At sa 2 Samuel chapter 19, nagtanong na si David, sino ang pwede kong suklian sa kanilang kabutihan? At naalala niya si Barzillai. Sabi niya, papuntahin niyo si Barzillai dito. I want to reward him. Pero nang sabi ni Barzillai, matanda na po ako. 80 na po ako eh. Pakitanong niya yung seatmate niyo, hanggang anong age niyo gusto mabuhay? Sige nga yung YPI na magsagot eh. Ako, tinanong ako ng ganyan. Guess ko anong sagot ko. Tanungin niyo ako anong sagot ko. Sabi ko, maliwanag na maliwanag, 86. I want to live until 86 or even more than that. And I met somebody the other day, 85, mag-85, how to be you po. Ang sabi niya, mabuhay ka mag-isa, ha? Walang stress, ha? Parang hindi, ako, nabubuhay akong hindi mag-isa, ang dami kong stress. Pero I think she's living her purpose. And kung 56 ako ngayon, so ibig sabihin, may 30 taon pa. My goodness. Anong gagawin ko para mabuhay ako ng maayos ng 30 taon? Hindi tayo ganyan mag-isip, di ba? Gusto na natin 86. Okay. Pero yung kinakain nyo, asukal na sandamakmak. Gusto kong mabuhay ng 86. Pero kung matulog ka 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., wala kang pakialam. Kumita ka ng 50,000, gumastos ka ng 60,000. I don't care, YOLO, you only live one. Pero gusto mo na 86 mabuhay. So, the point is, sabi ni Barzillai, sabi niya, matanda na po ako. Pero, ang gusto ko po sana, tanggapin niyo po itong si Kim Ham. And, kung ano po yung gusto niyong itulong sa akin, pwede po ba itulong niyo sa kanya? Do for him whatever you wish. David offered a privilege. Barzillai declined. Instead, he recommended King Ham. So, anong point nun? Kahit doon, generous pa rin siya. Ibinigay niya pa rin ang privilege sa ibang tao. Ang point, sana po, tayong lahat, wag natin makalimutan. Kasi lumipas naman ilang taon eh. Parang nakalimutan na ni Barzillai yung tulong na ginawa niya, pero hindi ang Diyos. Sabihin mo sa seatmate mo, God will never forget your good deeds. Kaya po, si Barzillai, gusto kong isipin, in-encourage niya si David, pero hindi lang pataas ang in-encourage niya, pati bababa. Si Kim Ham, din-encourage niya rin. Kaya kayo, wag po kayong maghintay sa faith group leader nyo. Ito faith group leader ko, di naman ako tinatawagan. Ito faith group leader ko, wala naman pakialam. Nag-birthday ko, wala lang. Okay, it's one thing. But it's also another thing na nasa gitna rin ng edad mo, mag-encourage ka rin ng ibang tao. Hindi umiikot ang buhay na puro ikaw, ikaw, ikaw. Dapat ikaw rin mag-encourage ka ng iba. Kaya natutuwa ako, maraming junior pastors eh. Kasi kung ano yung naranasan ko, akala ko ganito yung pastor ko, ganito yung pastor ko, ganito yung pastor ko. When it's my time, oh my no, ganun pala yun. Akala ko ganun yung nanay ko, ganun yung tatay ko, ano ba yan? Mga nanay ko, tatay ko, ano ba yan? Nung ako naging nanay, ganito pala yun. Gusto ko maranasan ninyo na yung binabato nyo sa magulang ninyo, babalik yan sa inyo. Yung binabato nyo sa faith group leader nyo, pag kayo nag-faith group leader, maiintindihan nyo yan. Balik-balik lang po yan. At sana ang mga ibato natin sa kalangitan ay mabubuting mga bagay. 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses,
I hope that you will also entrust it to reliable people who will also be qualified to teach others. I am discipling some people. And the people that I'm discipling are also discipling others. I need you to ask yourself, meron ka bang dinidisciple? Meron ka bang pinapalakas? Meron ka bang ini-encourage? Meron? It's time that you have one. And the first people to disciple, wag na kayong humanap sa malayo. Yung nasa loob ng bahay nyo. Yung nasa opisina natin. Ang hirap nun, Ate Mitch, kilala ko ng anak ko, kilala ko ng office mate ko. Yun na nga yung challenge dun. Dahil kilala ka niya, the more that you will be motivated to do what is right. Kasi alam mo, you are going to live whatever it is that you're teaching them. So today, what is our message? Our message is all about be the proof. Kung naniniwala kang hindi ka hanggang dyan lang, you make the effort, you make the sacrifice, you live a life beyond yourself, at makikita mo, lalawak ang impluensya mo. Maybe you don't have to go farther away. Maybe the best person that you can encourage is yourself. Because for the very long time, you dare not believe in yourself. You're always saying, palpak ako, wala na akong pag-asa, mahirap na lang talaga ako, ganito na lang talaga. No, stop it. You have to believe in yourself starting today. Because if you're going to ask God, He believes in you so much. That's why He's making all the blessings come toward you. So today, can I ask you to please stand up? And can I ask you to talk to the person next to you and ask him, what is it that you want me to pray for you? A favor that you're asking from the Lord. But in return for the favor, can you also be an encourager to other people starting today? That we become the proof. Whatever we believe, we show it through our actions. And now let's pray for each other that God will really change us, that God will really have an encounter with us. Maniwala tayo sa sarili natin, maniwala tayo sa mga leaders around us. Let's believe in the greater things that God has in store for us. And begin to encourage others. Begin to give more sacrifices for the Lord. Let's all pray. We bless you, Jesus. Ipag-pray po natin ang bawat isa. Maniwala tayo that God is our healer. Maniwala tayo, makakabangon pa tayo. Maniwala tayo that the world will change for us. We are believers of Jesus. Release the blessing to your partners. Be a Barzillai. Support your David today. You are loved. Share that love to others. Receive the love from Jesus today. Begin to speak life to yourself.
lift up our hands and worship our God. Let's believe every word that we're singing. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang. Dare to believe in the impossible. Kailangan ko mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Oh, the Spirit of God. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo. For the very last time, believe that you are a David. God is sending you Barzillai. Hallelujah, our Jesus. Thank you, Lord. Ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Dear Almighty Father, we thank you for this time. Alam ko, napakaraming David who are listening to this message. I don't know what they are experiencing, but let them know that they are David. That they are somebody. That they have a vision, they have a mission from you. And please do love them and encourage them that they're doing a good job. They should not stop. They should not give up because the harvest is very, very near. Salamat, Lord, sa aming mga David din. Tulungan nyo kami na maging mabuting leader. And also, Lord, help us to not stop leading people by showing them the evidence through our lives. Lord, baguhin mo kami, ang aming isip, ang aming puso, ang aming ugali, ang aming pananaw. Salamat po, Panginoon, na gagamitin mo ang bawat isang nakikinig ng mensaheng ito not to live a small life, but to live a bigger life of purpose. Salamat. We declare all together that the prayer requests that we have said today are all answered. In your most precious, powerful name we pray. Pakiyakap nyo naman po yung katabi nyo for me and say, be the proof. We can now be seated in God's love. Praise God po. Palakpakan po muli natin si Lord para sa kanyang salita sa umagang ito. At ngayon po, may pagkakataon po ang bawat isa na maging Barzillai. As we prepare our offerings, nawa po ay ma-check din natin ang ating puso sa ating pagbibigay. Allow me to encourage you in Mark chapter 12 verses 41 to 44. It says, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth. This poor widow has given more than all the others who are making contributions, for they gave a tiny part of their surplus. But she, poor as she is, has given everything she had to live on. Katulad po ng laging encouragement sa atin, hindi po tayo nagbibigay o si Lord po sa ating pagbibigay, hindi po tinitingnan yung laki o yung liit ng amount. Ang tinitingnan po ni Lord ay ang ating puso. Kaya hindi po palakihan ng amount ng ibibigay. Palakihan po tayo ng puso. No? Dahil siyang magiging dahilan kung bakit po tayo magbibigay. Yung widow po, para din po siyang si Barzillai. Nag-contribute, nagbigay para po sa misyon ng kanyang hari. Sino po dito ang excited ng mag-contribute para po sa mission ng ating hari sa langit? Ay, kumonte. Sino po dito ang ready na to give for the mission of our King?
Praise God po. Kung ready na po kayo, taas po natin ang ating mga offerings and let us pray. Father God, we thank you so much for the blessings na nag-overflow po sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. And as we receive this, Father God, we give back to you kasi una po kayong nagmahal sa amin. And as we apply the lessons that we've learned to become Barzillai ourselves, Lord God, nawa po ang bawat contribution na maibibigay namin will help us reach out to one more life, to one more family, to one more community, oh God. Marami pong salamat. Bless us indeed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We can now give our offerings. Kawitan, magsayawan, ipagdiwang kabutihan ni Jesus na manunubos ng buong mundo. Halina't sumayaw ng buong gala, sumayaw ng sumayaw, buong puso at lakas. Ihandog ang lahat-lahat na papuri sa ating Diyos, di mapapantayan ang kanyang kabutihan. Okay, can we clap our hands for the cheerful givers? I just want to open my heart to everybody. Tayo po ay mag-step of faith to be still here for the month of August. Pero, I need everyone's help. Number one, please pray for faithful every day. What's number one? Pray for faithful. Number two, give. We need the giving of everyone. Hindi po simple ang misyong ito, hindi po kaya ng iilang tao, kailangan po natin ang bawat isa. So the first one is to pray, and the next one is to give. And the third one, marami pong pangangailangan. We need you to serve with us. If you have the burden, if you have the passion to be part of the ministries, please do reach out to us and we would be glad to assist you kung paano maging part ng team. At ang pinakamatinding need namin sa serve is we want more people to teach the Word of God. So kung kayo po gusto niyo matuto, paglabas niyo po, may mga booklets po doon. Mag-aral po kayo. Tanungin niyo po kung sino pwedeng mag-guide sa inyo para nag-grow po tayo sa ating pagkakakilala sa Panginoon. Again, number one is pray, number two is give, and the third one is serve. Tayo na po tayong lahat. And shake hands to 5 people around you and say to him or her, God bless you. Be a blessing. Isa pa, God bless you. Be a blessing. And then tell him or her, see you again next week. At may bit-bit ka ba? Let's lift up our hands. Father God, we receive all your blessings and help us to be a blessing to other people. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We're now dismissed for fellowship. God bless faithful. Sumayaw ng buong gala, sumayaw ng sumayaw, buong puso at lakas. Ihandog ang lahat-lahat ng papuri sa ating Diyos, di mapapantayan ang kanyang kabutihan. God bless us all po. Every Saturday, 3 p.m. po sa Faithful Center. Mag-music team auditions po are open.